Ka-Express, muling umingay ang basketball scene matapos kumpirmahin mismo ng Pinoy bigman na January na ang target window ng kanyang pagbabalik sa aksyon. Matapos ang mahabang rehabilitasyon ni Kai mula sa ACL injury na tumapos sa kanyang season sa Japan, malinaw na ang direksyon ng kanyang kampo at papalapit na ang aktual na basketball return. Gayunpaman, kasabay ng pag-asa ay ang malinaw na mensahe ng pag-iingat, walang minamadali, walang pilitan. Sa pinakahuling pahayag ni Kai, direkta niyang sinabi na ang hangarin niya ay makabalik na sa paglalaro pagsapit ng January, pero hindi ito itinuturing na deadline, kundi target lamang. Para sa kanya, mas mahalaga ang kondisyon kaysa sa petsa. Ang malinaw na linya na ito, babalik lang siya kapag 100% na ang kanyang pakiramdam. Sa isang injury tulad ng ACL, lalo na para sa isang 7-footer, ang maling timing ay pwedeng magdulot ng mas matagal na problema kaysa solusyon. Hanggang sa mga huling buwan ng nakaraang taon, aminado si Kai na nakaranas pa rin siya ng pamamaga ng kanyang kaliwang tuhod. Ito ay dahilan kung bakit hindi pa siya nakasali kahit sa non-contact activities nung sumama siya sa Gilas sa unang window ng 2027 FIBA World Cup qualifiers. Ang detalyeng ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang kanyang recovery ay hindi linear, may progreso, pero may limitasyon pa rin. Hindi pa tapos ang proseso. At para sa Koshigaya Alphas, ang inaabangang pagbabalik ni Kai ay hindi lang tungkol sa dagdag laki sa rooster. Ito ay tungkol sa timing at impact. Hindi inaasahan na agad siya maglalaro ng mabigat na minuto sa kanyang unang laro pabalik. Ang mas realistic na senaryo ay gradual reintegration, limitadong minutes, controlled situations at mas mahigpit na monitoring ng kanyang tuhod pagkatapos ng bawat laro o training. Sa konteksto ng Gilas, mas lalong mahalaga ang maingat na pagbabalik na ito. Si Kai ay itinuturing na pangunahing piraso ng long-term international plan ng atong national team. Ang anumang setback sa kanyang recovery ay may domino effect hindi lang sa kanyang club career, kundi pati na sa national program. Kaya malinaw ang mensahe ng lahat ng kampo, mas mabuting mag-antay ng konti kaysa magsisi ng matagal. At sa puntong ito, tiyak na ang isang bagay, January ang simula ng huling yugto ng pag-aantay, hindi pa ang katiyakan ng unang laro. Ang tanong ngayon ay hindi kung babalik si Kai, kundi kung kailan siya bibigyan ng green light para makipagbanggaan muli sa totoong laro. At kapag dumating ang araw na yon, babalik siya hindi dahil nagmadali siya, kundi dahil handa na siya. At official nang pumasok ang pinaka-critical na yugto, ang pag-aantay sa kanyang unang laro matapos ang matinding ACL injury. Sa pagpasok ng buwan ng January, malinaw na ang direksyon ng kanyang pagbabalik sa Koshigaya Alphas, pero malinaw din ang mensahe mula mismo kay Kai. Walang pilitan, walang shortcut. Ang target ay makabalik sa lalong madaling panahon, pero tanging isang kondisyon lang ang mahalaga, ang pagiging 100% ready, physical at mental. Sa kanyang pinakahuling pahayag, inamin ni Kai na umaasa siyang makalaro sa pagsapit ng January, pero agad din niyang nilinaw na hindi niya minamadali ang proseso. Para sa isang 7-footer na nagmula sa ACL injury, ang bawat galaw, talon at paglanding ay may kaakibat na risk. Kaya ang prinsipyo niya ay malinaw, mas mabuti ang mag-antay kaysa bumalik ng hindi pa buo. Ito ang mindset na ngayon ay sinusunod din ng kanyang kupunan sa Japan at ng mga medical staff na naka-assign sa kanyang rehabilitasyon. At sa mga nakaraang buwan, ang progress ni Kai ay naging maingat pero tuloy-tuloy. Gayunpaman, hindi rin itinago na may mga limitasyon pa rin sa kanyang kondisyon. Kahit nung sumama siya sa Gilas sa unang window ng 2027 FIBA World Cup qualifiers, hindi pa rin siya pinayagang makisali kahit sa non-contact activities. Ang dahilan ay patuloy pa rin pamamaga sa kanyang kaliwang tuhod, isang senyales na ang katawan ay hindi pa handang tumanggap ng mas mataas na load. Para sa medical perspective, ito ay red flag na hindi pwedeng baliwalain. At para sa Koshigaya Alphas, ang pagbabalik ni Kai ay isang balancing decision sa pagitan ng performance at proteksyon. Hindi inaasahan na agad siyang ilalagay sa full rotation sa unang linggo ng kanyang comeback. Ang mas realistic na plano ay gradual exposure, limitadong minutes, controlled matchups at mahigpit na post-game monitoring. Sa ganitong paraan, masusukat kung paano tumutugon ang kanyang tuhod sa aktual na laro, hindi lang sa training environment. At sa mas malawak na konteksto, ang sitwasyon ni Kai ay may direktang implikasyon sa Gilas. Siya ay patuloy na itinuturing na pangunahing sentro ng interior presence ng ating national team sa mga susunod na international cycles. Kaya ang bawat desisyon tungkol sa kanyang pagbabalik ay hindi lang personal o pang-club level. Ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Philippine Basketball.
Ang maling timing ay maaring magdulot ng domino effect na tatama sa parehong club at national program. At habang patuloy ang pag-aantay, malinaw ang isang bagay, ang January ay hindi deadline, kundi checkpoint. Ang unang laro ni Kai ay darating hindi dahil dumating ang buwan, kundi dahil dumating na ang tamang kondisyon. At sa sandaling ibigay ang green light, ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang isang personal milestone, kundi isang mahalagang hakbang para sa hinaharap ng Gilas. At habang patuloy ang countdown, sa kanyang unang laro pabalik sa Koshigaya Alphas, mas lalong lumilinaw na ang tunay na laban ay hindi lang sa court, kundi sa disiplina na pag-aantay. Sa mga ganitong injury, lalo na ACL, ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang kalaban sa kabilang bench, kundi ang tukso na bumalik ng mas maaga kaysa dapat. Ito mismo ang puntong binibigyang diin ni Kai nang sabihin niyang, kapag minabadali ang pagbabalik, maaari itong mag-backfire. Sa ngayon, ang estado ng kanyang rehabilitasyon ay nasa pagitan ng readiness at restraint. May kakayahan na siyang gumalaw, mag-workout at magsagawa ng basketball-related activities sa kontroladong paraan. Pero ang presensya pa rin ng paminsan-minsang pamamaga sa kaliwang tuhod ay indikasyon na hindi pa tapos ang adjustment phase ng kanyang katawan. Para sa isang 7-footer, mas mataas ang stress na dinadala ng bawat hakbang at pagtalon. Kaya mas mahaba at mas masilan ang proseso kumpara sa mas maliliit na players. At sa pananaw ng Koshigaya Alphas, malinaw ang approach, long-term protection over short-term gains. Ang isang maling desisyon sa minute restriction o load management ay pwedeng magbura ng buong season o mas masahol maglagay sa panganib ng buong career. Kaya kahit pumasok na ang January, hindi otomatikong nangangahulugang ito ng agarang game return. Ang mas posibleng mangyari ay internal evaluation, practice response, recovery after training days at consistency ng tuhod sa sunod-sunod na sessions bago siya tuluyang isalang sa official games. Sa usapin ng Gilas, patuloy na binabantayan ang sitwasyon ni Kai dahil ang kanyang availability ay direktang konektado sa long-term international planning. Ang national team ay hindi lang naghahanda para sa isang window o isang torneo, ito ay naghahanda para sa cycle. At sa cycle na yon, si Kai ay nakikitang pangunahing anchor ng interior defense at rebounding, kaya anumang desisyon sa kanyang pagbabalik sa club level ay may ripple effect sa national team timeline. Mahalaga ring tandaan na ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang physical na clearance, ito rin ay tungkol sa kumpiyansa. Ang unang laro matapos ang ACL injury ay kadalasang may halong pag-alinlangan sa pagtalon, sa paghabol ng bola, sa banggaan sa ilalim. Ang layunin ng kanyang kampo ay tiyaking kapag bumalik si Kai, ang isip niya ay hindi nakaangkla sa takot kundi sa instinct. Ito ang dahilan kung bakit mas binibigyang halaga ang kalidad ng pagbabalik kaysa bilis nito. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.